Kakatapos lang ni Pangulong Trump sa malaking pagbisita sa China na nakatuon sa usapan tungkol sa Iran. Dahil ang China ang pangunahing bumibili ng langis ng Iran, iminungkahi ni Trump na ang paglayo ng Beijing sa Tehran ay makakatulong tapusin ang digmaan kasabay ng babala na may nakahandang planong militar kung mabigo ang diplomasya. Nagsampa ng malaking kaso ang Israel laban sa New York Times dahil sa OPED na nag-akusa sa mga sundalo ng IDF ng sexual na karahasan. Abangan ang Jerusalem Minute. Maligayang pagbabalik sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Ako si Josh Hasten, kasama si Alex Trayman. Alex, buti at nandito ka ulit. Pag-uusapan ko, biyahe mo mamaya. Pero una, mag-focus tayo sa biyahe ni Pangulong Trump sa China nitong Biyernes, kung saan sinabi niyang gumaganda ang relasyon sa Beijing kahit may hindi pagkakaunawaan sa Iran, Taiwan, kalakalan at iba pang issue. Hiniling ng US sa China na hikayatin ng Iran na wakasan ang digmaan at ibalik ang kalayaan sa paglalayag. Ano ang nalalaman natin sa biyahe ng Pangulo ngayon? Lalo na tungkol sa Iran. Malaki ang epekto nito sa Israel. Sa tingin ko mahalagang maintindihan na sa chessboard ni Trump, nasa kabila ang China. Marami sa mga hakbang na ginagawa sa gitnang silangan, sa Venezuela, at sa iba pang lugar ay may kaugnayan sa China sa isang paraan o iba pa. Maraming dapat pag-usapan si Trump. Hindi nagkataon lang na pumunta si Trump sa China habang tahimik sa Iran, na walang magaganap na panibagong operasyong militar hanggang makabalik si Trump sa Estados Unidos. At tapos na ang pagbisitang yon. Siyempre ang Taiwan at mga taripa, ito ay mga isyong napakahalaga. Sa isang banda, ang issue tungkol sa Iran ay hindi naman talaga ang gustong harapin ni Trump. Pero malinaw naman kapag nagsara ang kipot ng Hormuz, mas apektado ang China kaysa sa Estados Unidos. Sigurado akong hindi natutuwa ang China sa katotohanang ang supplier nila ng murang langis, ang Iran, ay hindi na makapagbigay ng supply. Kasabay nito, maraming gustong makuha ni Pangulong Trump kay Xi Jinping. Kaya kapag tinitingnan niya ang kanyang pandaigdigang chessboard at lahat ng isyong maaring gustong ayusin ni Trump, malamang na ang Iran ang pinakamadaling pagbigyan dahil wasak ng Iran, di ba? Inalis ni Trump ang piyesa na yon sa laro. At sa puntong ito, hindi na magpapapahirap ang China para subukang iligtas ang piyesa sa board dito. Ibig kong sabihin, parang sunk cost na ito. Parang nag-i-invest ka sa asset na bumababa ang halaga na tingin ko hindi gagawin ng China. Kaya binibigyan ito si Xi Jinping ng pagkakataon na magbigay ng konsesyon sa isyong iyon. At baka makasama pa iyong kay Trump sa iba pang mga issue dahil nagbibigay ng konsesyon si Xi Jinping sa isyong ito. Tiyak na may kaugnayan ito sa mangyayari sa kipot ng Formas. Gusto nating makita ang mga kaganapan doon. Interesado ang Sina na mabuksan iyon. At ang mga pahayag na narinig natin mula sa kanya ay nagpapakita ng kagustuhang tulungan si Pangulong Trump at tapusin ang sigalot na ito. Isang sigalot na tiyak na gusto ng China na matapos sa lalong madaling panahon. Sinabi ng Pangulo na nanghako ang Sina na hindi magpapadala ng kagamitang militar sa Iran at tinawag niya itong mahalagang pahayag. Panuuri natin ang clip. Sinabi niya na hindi siya mabibigay ng kagamitang militar. Malaking pahayag yan. Sinabi niya yan na yun. Malaking pahayag talaga yan. Malakas yung sinabi yan. Pero sinabi rin niyang bumibili pa rin sila ng maraming langis doon. At gusto na lang ipagpatuloy ito. Gusto niyang makitang mabuksan ang kipot ng Hormuz. Kaya, magtitiwala ba tayo na iiwas na ang China sa impluwensya ng Iran ngayon? Sinabi ni Trump na ipinangako ni Xi Jinping na hindi magpapadala ng armas sa Iran. Kaya madali para kay Xi Jinping na sabihin kay Trump, at ang gusto ko naman mula sa iyo, kapalit niyan ay huwag magpadala ng mga armas sa Taiwan. Na? Ang Amerika ay nagpapadala ng maraming armas upang pigilan ng China na lusubin ang Taiwan. Para sa Amerika, ito ay mas mahalaga at seryosong issue kaysa sa mga issue sa Iran. Kaya kung ang layunin ng China ay makita na mas kaunti ang armas ng US na ipinapadala sa Taiwan, madali para sa kanila na sabihin, hoy, ito ang gusto namin at hindi kami magpapadala ng armas sa Iran. Kasabay nito, Alex, sinabi ng Pangulo sa Truth Social nitong nakaraang Biyernes na maaring ipagpatuloy ang militar na pagwasak sa Iran. Marahil ay tumutukoy sa posibilidad na makita natin ang US na posibleng kasabay ng Israel na umatake sa Iran. Sinabi ng Pangulo na maaari siyang pumayag sa 20 taong freeze ng nuclear program ng Iran.
Panurin natin ang clip na ito. Hindi sapat ang 20 taon. Kailangan perpekto. Sapat na ang 20 taon. Pero hindi sapat ang antas ng garantiya mula sa kanila. Sa madaling salita, dapat totoong 20 taon ito. May issue tayo ng 20 taon at pinayamang uranium na mukhang wala namang teknolohiya ang Iran para ilabas ito. Sabi ng Pangulo, pwedeng tumulong ang US o China sa pagalis ng pinayamang uranium. Sige, pag-usapan natin ito ng magkahiwalay. Naniniwala akong gusto talaga ng Pangulo ng kasunduan, kahit sa psikolohikal na pananaw. Sa huli, kung may kasunduan man na mararating ng mga Iranian bago pa, may panibagong aksyong militar o mas malamang at pag-uusapan natin yan mamaya na isang panibagong aksyong militar. Pero sa huli, magkakaroon pa rin ng isang uri ng kasunduan. Para kay Trump, kung makuha niyang 20 taon na pangakong walang sandatang nuclear mula sa Iran, para sa mga Amerikano, parang habambuhay na ito. Para sa mga Iranian, pangmatagalan ang laro nila, kaya't maaring hindi mahaba ang 20 taon para sa kanila. Mahalaga ang sinabi ni Trump. Kailangan mo magkaroon ng mga garantiya na sa loob ng 20 taon, wala kang makikitang anumang kilos patungo sa mas mataas na pagpayaman ng uranium. At ito ay medyo naiba kaysa sa JCPOA dahil ang sinasabi ni na punong ministro Netanyahu at dating embahador sa US na si Ron Dermer ay sa orihinal na JCPOA may mga sunset clause na sa madaling salita ay nagbukas ng daan para sa isang sandatang nuclear ng Iran. Pero ang pagkakaiba nun, kumpleto na noon ang lahat ng infrastrukturang nuclear ng Iran. Alam na noon na meron na silang uranium na pinayaman hanggang 60% na maaari pang mabilis itaas sa 70% ang antas na para sa sandata. Kaya para kay Trump, ang sinasabi niya ay, sige, papayag tayo sa 20 taon. Pero ang dahilan kung bakit tayo papayag sa 20 taon ay dahil wala ng nuclear program ang Iran. Nawasak na ang lahat ng nuclear facilities at pinaslang na ang lahat ng nuclear scientists pati mga pinuno nila. Pagkalipas ng 20 taon, kailangan nilang magsimulang muli. Kasabay nito, maaring mangako ang Iran na walang gagawin sa 20 taon. Maaring sabihin ng Israel, pumayag kami sa 20 taon. Pero kung pagkatapos nito ay makita naming bumabalik kayo sa nuclear program, atakehin ulit namin ito. Kaya kung makakakuha ka ng 20 taong tigil putukan at 20 taong garantiya, kung saan ang Estados Unidos, ang IAEA at ang Israel ay makakasigurong hindi gumagawa ng nuclear program ang Iran, kukunin mo na agad ang kasunduang yan ngayon dahil yan ang nasa mesa. At umaasa kang pagkatapos ng 20 taon na walang nuclear program, pwede mo silang balikan at bantaan ng mabigat na parusa kung susubukan nilang gumawa ng sandatang nuclear. Kaya umasa kang pagkatapos ng 20 taon, magkakaroon ka ng sapat na impluensya at insentibo para hindi na sila bumalik sa nuclear program. Kaya, Alex, sa lahat ng nangyayari sa likod naman na ito, practical na usapan dito at ngayon, sinabi sa atin itong weekend na may mga ulat na nagpapakita na ang Israel at US ay nagsasagawa ng pinakamahigpit nilang paghahanda para muling umatake sa Iran, posible ngayong linggo na. Ano ang alam natin? Ano ang maaari nating mapatunayan tungkol sa nangyayari dito? Maraming usap-usapan talaga. Nakakabasa tayo ng balita sa iba't ibang pahayagan. May mga hindi mapagkakatiwalaan at may iba na pwede mong pagdugtungin. Naririnig mo ring may mga opisyal ng Israel na naniniwalang malapit ng sumiklab ang digmaan. At para kay Trump, malinaw na ang una at pinakamahalagang layunin ay maibalik ang pagdaan ng mga barko sa Straits of Hormuz at mapanatili ito ng tuluyan. Walang anumang singil ng Iran sa mga kipot na iyon at walang banta mula sa Iran na pinsalain ang mga barko gamit ang mga speedboat o iba pang paraan. Kaya unang operasyon ay alisin lahat ng speedboat para masigurong makakadaan ng mga barko sa Straits of Hormuz dahil hindi pwedeng iwanan ni Trump ang sitwasyon. Maaring magdesisyon siya na bitawan ng usaping nuklear. Maaring magdesisyon siya na isuko ang pagpapalit ng rehimen. Hindi niya pwedeng pabayaan ang Straits of Hormuz dahil ang kanyang mga kaalyado tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia at Qatar ay umaasa rin sa daloy ng langis. Umaasa ang Europeo sa langis sa Straits of Hormuz. Sitwasyong dulot ni Trump dahil sa aksyong militar na Epic Fury. Kailangan niya itong lutasin, kaya iyon ang unang layunin. Ang pangalawang layunin ay enriched uranium,
Naniniwala akong para sa Israel, narinig natin si Punong Ministro Netanyahu na nagsabi nito kamakailan. Sa puntong ito, pangunahing layunin ng Israel na mailabas ang enriched uranium dahil kapag 60% na ang enrichment, malapit nang makagawa ang Iran ng material para sa sandatang nuklear. Pero pati na rin ang posibilidad na makagawa ng isang uri ng dirty bomb na maaring hindi nuklear pero maaring magdulot ng matinding pinsala. Kaya kailangan talagang mailabas yon. Malinaw na mas gusto ng Pangulo ang kasunduan sa Iran na umatras o tumigil naman ang Iran. Pumasok ang Estados Unidos at mga kaalyado para kunin ang tinawag ni Pangulong Trump na nuclear dust, ang 60% enriched uranium na pinaniniwala ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung hindi pipirma ang Iran sa kasunduan para payagan ng Estados Unidos na pumasok, naniniwala akong handa na ang Israel at Estados Unidos para sa isang espesyal na operasyon para kunin iyon gamit ang puwersa. Kaya ang talagang kailangan mong gawin ay magpadala ng mga tropa sa mismong lugar. Kailangan mong magpadala ng mga tropa sa mismong lugar para protektahan ang mga papasok doon at nagtatrabaho para kunin ang enriched uranium. Napaka-sensitibo ng operasyong ito at kailangan mong tiyakin na walang Iranian na armadong lalaki ang makakalapit doon. Kaya mukhang magkakaroon talaga ng mga tropa sa mismong lugar. Habang pinag-uusapan ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz, gumagalaw ka rin sa Iran para kunin ang enriched uranium. Naniniwala ako na makikita mong aatakehin ng Israel at Estados Unidos ang ilan sa mga pasilidad ng ballistic missiles na natukoy nila sa panahon ng tigil putukan. Nagbigay ang tigil putukan sa Israel at Estados Unidos ng pagkakataon para sa mas pinaigting na pagmamanman at pangangalap ng impormasyon. Kaya sa puntong ito, naniniwala ako na may ilan pang karagdagang target militar na gusto nilang tamaan. Malamang gusto rin nilang alisin ang ilang mahahalagang leader na naging salungat sa kasunduan. O pagdating sa pagpapanatili ng kontrol ng IRGC sa bansa. Kaya gusto mong mapalapit ng kaunti sa pagbabago ng rehimen. Kaya ito ay isang operasyon na maaring tumagal, sa tingin ko, ng ilang linggo. Hindi ako naniniwalang tatagal ito tulad ng 6 na linggo nung unang operasyon. Siguradong gusto mo ring pumasok at lumabas agad-agad. Pero maaari itong tumagal ng 2 hanggang 3 linggo. Ayon sa ilang source, isa pa itong posibleng mangyari. Maaring kuning ng Estados Unidos ang Kark Island na siyang isla sa kaloob-looban ng Golpo ng Persia kung saan aktwal na ine-export ng Iran ang karamihan ng kanilang langis. Kaya alam mo, ito ang ilan sa mga bagay na maaring mangyari. Sa Israel, ayon sa mga Israeli, pwedeng mangyari ito kahit kailan, baka sa mga susunod na araw o linggo. Kaya kailangan lang nating maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Tingnan natin ang mangyayari. Naalala ko noong Pasko sa unang tigil putukan, parang walang kasunduan. Pero sa huli, nag-aayos din. Kaya hintayin natin ang mangyayari ngayong linggo. Hindi ka makakarating sa kasunduan, maliban na lang kung may napakalakas na pressure mula sa militar. Sabi ni Punong Ministro Netanyahu, kailangan makipag-usap kahit may putukan at sang-ayon ako rito. Pero dito, si Pangulong Trump, pinili niya ang tigil putukan. Pero may totoong banta na muling pagsiklab ng aksyong militar. Mangyayari lang iyon kapag sobrang lakas at napipinto na ang bantang militar at halos nasa pindutan na ang daliri mo. Doon ka lang posibleng makamit ang isang uri ng kasunduan. Hindi ako nagsasalita para sa lahat ng Israeli, pero alam kong marami ang handang bumalik sa bomb shelter kung kapalit ay mabawasan ang banta mula Iran, lalo na ang nuclear at ballistic missile. Matatag kaming mga tao, kaya titingnan natin kung ano ang mangyayari ngayong linggo. Kasabay nito Alex, nabanggit mo ilang minuto na ang nakalipas ang UAE. Lumabas kamakailan ang mga ulat na bumisita si Punong Ministro Netanyahu at ang kanyang grupo sa UAE sa gitna ng digmaan laban sa Iran. Sinabi rin sa amin na bumisita sa UAE ang hepe ng IDF, mga pinuno ng Shin Bet at Mossad habang may digmaan kontra Iran. Lahat ng ito ay lumalabas nitong mga nakaraang araw. Ano ang alam natin tungkol sa mga pagbisitang ito? Gaano ito kahalaga? Ano ang napag-usapan? Ano ang alam natin sa puntong ito? Well, una, Nakita natin na sinabi ng punong ministro, ayon sa opisina ng punong ministro, na nagkaroon ng lihim na pagbisita ang punong ministro sa United Arab Emirates. At pagkatapos si Ziv Agmon, na noon ay pansamantalang Chief of Staff, ay nagbitiw na mula noon dahil sa iba't ibang pahayag na lumabas na siya ang gumawa. Hindi na natin papasukin pa yon,
Pero nagbitiw siya at ngayon ay naglabas siya ng impormasyon na sinabing tinanggap si Netanyahu na may karangalang inilalaan lamang para sa mga hari. Nagbigay siya ng mga detalye na ang koronang prinsipe ng Iran, si Sheikh Ben Zayed, ay personal na nagmaneho kay Netanyahu gamit ang sarili niyang sasakyan mula sa paliparan papunta sa palasyo. Bukod pa rito, isiniwalat na ng hako ang Israel ng isang baterya ng mga interceptor ng Iron Dome sa biyahe na yon. At naibalita na dati na maaaring nagpadala ang Israel ng isang baterya ng Iron Dome na sa tingin ko ay isang kahangahangang hakbang at isang bagay na, alam mo, kailangan ng Israel ang lahat ng Iron Dome na mayroon sila. Ngunit ang United Arab Emirates ay mas maraming tinamong pag-atake mula sa Iran kaysa sa Israel. Kaya para sa Israel na maibigay ang teknolohiyang iyon sa Arabong bansang United Arab Emirates ay isang napakahalagang hakbang na malamang ay nagligtas ng mga buhay sa loob ng United Arab Emirates. Sa tingin ko, ipinapakita ng mismong paglalakbay kung paano tinitingnan ng ilang bansang Arabo ang Israel. May mga naunang ulat na at nakita ko ito sa Times of Israel. May tampok sila tungkol sa galit ng lahat ng bansa sa gitnang silangan sa Israel dahil sa digmaan. Gusto ng mga bansang ito na tularan ng Israel ang ginawa nila at tapusin ng Estados Unidos ang gawain. Kaya ang pag-host kay Netanyahu sa tingin ko ay isang napakahalagang kilos na nagpapakita lang ng katayuan ni Netanyahu sa mas malawak na gitnang silangan at kung paano lumalapit ang mga bansang ito sa Israel. Isang napakagandang senyales na makita ang ganitong antas ng pagtutulungan at na ang Abraham Accords, ang kasunduan sa normalisasyon na nilagdaan ng UAE, pati na rin ng Bahrain at Israel, ay nananatiling matatag sa gitna ng sigalot na ito. Alex, palitan natin ang usapan. Alam nating mahalaga ngayon ang labanan sa media at tamang impormasyon, kaya umiiral ang JNS. Pero ilang araw nang nakalipas, naglabas ang New York Times ng isang op-ed na isinulat ni Nicholas Kristof, isa sa kanilang mga contributor doon, isa sa kanilang mga senior na contributor. Sa kabila ng mga paratang laban sa Israel, kabilang ang alegasyon ng Israeli na mga aso na nanggagahasa ng Arabong bilanggo, gumaganti ang Israel at dinidemanda ang New York Times dahil sa kolumna iyon. Inanunsyo ni Punong Ministro Netanyahu at kalihim ng ugnayang panlabas SAR nitong Huwebes ang pagsisimula ng kaso laban sa New York Times. Dahil sa paglalatala, hindi lahat ng balitang nararapat ilatala. Tinawag nila itong isa sa pinakamalupit at pinakabaluktot na kasinungalingang na ilathala laban sa Estado ng Israel. Dito tayo ngayon. Marami pa tayong kailangang himayin, lalo na sa timing ng kwentong ito. Naglabas ang Israel ng isang napakakapal na ulat tungkol sa pang-aabusong sexual na naganap noong ika-7 ng Oktubre na may libu-libong saksi, mga larawan, mga video at dokumentadong mga footage na nagpapakita ng antas ng karahasang sexual na ginawa ng Hamas noong ika-7 ng Oktubre. Kaya hindi na nakapagtataka na sa parehong linggo na inilabas ng Israel ang buong ulat tungkol sa lawak at antas ng pang-aabusong sexual na ginawa ng Hamas. Si Nick Kristof ay maglalabas ng kwento sa New York Times nagsasabing ang Israel daw ang gumagawa ng sexual na pang-aabuso. Nandiyan yon para lubusang baluktutin, ilihis at ilayo ang atensyon mula sa totoong ulat na inilabas ng Israel. Ngayon, ang kolumn ni Nicholas Kristof ay may 14 na pinagkunan. Mukhang kakaunti lang ang fact-checking na ginawa. Ang 14 na pinagkunan na iyon ay kilala sa pagbibigay ng ganoong impormasyon at ilan sa mga organisasyong binanggit ay kilalang anti-Israel. Kaya sa tingin ko, ang sinabi pa ni Kristof na ang mga aso ay nakikipagsabwatan pa raw sa sexual na pang-aabuso ay parang regalo na. Dahil kung hindi niya iyon sinabi, sa tingin ko mas mahihirapan ng Israel na ilihis ang issue mula sa ginawa ni Nicholas Kristof. Pero dahil umabot siya sa ganung punto, sa totoo lang, lumikha siya ng tinatawag ng mga Israeli na isa sa pinakamasasamang blood libel sa makababong kasaysayan. Pero ito ay naging isang buong panahon ng mga blood libel. Ang paratang ng genocide ay isang blood libel. Iyon mismo yon. Isa talaga itong blood libel. Sinasabing ang Israel ay nagsasagawa ng genocide sa Gaza at na ang Israel daw ang mismong gumagawa ng sexual na pang-aabuso. Ano ang ibig sabihin kapag ang Foreign Minister at Prime Minister ay nag-anunsyo ng demanda?
Kailangan nating makita kung ano itsura niyan. Hindi natin alam ang mekanismo kapag nagsampa ng kaso ang estado laban sa reporter o publikasyon, kaya hintayin nating makita. Kung talagang itutuloy ang kasong ito at kung ano ang posibleng gantimpala o parusa para sa ganitong kolong. Pakinggan mo, dati nang inakusahan ng Israel, lalo na ang Mossad, ng pagsasanay ng mga dolphin bilang espiya para sa Israel. Narinig na natin ang tungkol sa space laser system ng Israel at iba pang paninira. Pero ito yata ang pinakamatindi. Sinanay daw ng Israel ang mga aso para gahasain ang mga bilanggo. Nakita mismo ng New York Times kamakailan ang protesta sa labas ng opisina nila tungkol sa kanilang pag-uulat sa kolumna ito. Habang tinitingnan ko ang New York Times, nag-post sila ng artikulo sa X at binasa ko ang mga komento. At pagkatapos, alam mo, may isang tao sa mga komento, hindi ko na matandaan kung sino. At hindi ko rin matandaan kung mapagkakatiwalaan ba ang source. Pero may nagsabi, alam mo ba, Naglagay sila ng mga screen sa loob ng State Taiman Prison para takpan ang view ng kamera sa mga nangyayaring sexual na pang-aabuso sa likod ng mga screen na iyon. Tama. Kaya wala kang anumang video ng nagaganap na sexual na pang-aabuso. Kaya may nagsasabing may sexual na pang-aabuso sa likod nun, pero wala kang totoong ebidensya tungkol doon. Kaya parang ito ay pagbaliktad, isa itong baliktaran. Ang nangyayari ay nakikita natin ito, ginagawa ito ng mga progresibo, ginagawa rin ito ng Hamas. Ano man ang gawin nila sa'yo, inaakusahan ka pa rin nilang ginagawa mo rin yon sa kanila. Ganyan ang nangyayari dito. Tama ka at natutuwa akong nabanggit mo ang timing. Mahalaga yan. Ganyan talaga ang New York Times. Pag-usapan natin, Alex. Panahon ng eleksyon na yon sa Israel. Makikita natin ang mga mangyayari na yung linggo. May panukalang buwagin ang Knesset at magdaos ng eleksyon sa loob ng humigit kumulang 90 araw. Ayon sa ultra-orthodox na partido, wala na silang tiwala sa punong ministro. Nagpasa ang koalisyon ni punong ministro Netanyahu ng panukalang batas noong Miyerkules para buwagin ang Knesset. Ayon sa batas, kailangang magganap ang eleksyon pagsapit ng Oktubre. Mayo na ngayon, kaya may Hunyo, Hulyo, minsan Agosto at Setyembre pa. Ibig sabihin malamang sa unang bahagi ng Setyembre ang eleksyon kung may papasa ang panukalang batas na ito. Malaki ba talaga ang pinagkaiba ng Oktubre at Setyembre? O sinasabi lang ni punong ministro Netanyahu na ito ang tamang panahon? Sa tingin ko, may ilang dahilan kung bakit. Maaring gusto ni punong ministro Netanyahu na magdaos ng eleksyon ng halos 2 buwan na mas maaga. Tama ba? Nakatakda ang eleksyon sa Oktubre 27. Kung magaganap ang eleksyon na ito, malamang ay sa simula ng Setyembre, malapit sa holiday ng Rosh Hashanah, malamang bago pa ang Rosh Hashanah. Maaring may ilang dahilan kung bakit pabor ito sa punong ministro. Una, tulad ng nabanggit mo, papalapit na ang eleksyon. Kaya ano ang nakikita natin na yon? Napapansin nating nagiging toxic ang diskurso. Nagsisimula na rin tayong makakita ng mga toxic at kasuklam-suklam na billboard na ipinapaskil. Alam mo, dapat pag-isipan kung hanggang kailan haharapin ng bansa ang ganitong sitwasyon. Maaring may malalaking benepisyo kung sasabihin nating harapin na lang natin agad ito at tapusin na agad ang eleksyon. Tama ba? Parang sitwasyong ito ay tumagal na lang ng 90 araw imbes na 150 araw pa. Kaya. Anumang mapapabilis natin dito, maaring magbigay ito ng kalamangan sa punong ministro sa muling pag-organisa ng kanyang mga kalaban. Maaring may mga bagong partidong naghahanap ng suporta. Ang dagdag na 50, 60 araw na yon ay maaring magbigay ng mas maraming oras sa isang bagong partido para makakuha ng mas maraming boto. Malamang, tinitingnan ng punong ministro ang kasalukuyang kalagayang pampolitika at sinasabi, tapusin na natin ito. Ngayon, para sa mga Haredim, tama, itong mga ultra-orthodox na partido, sila ay matinding binabatikos ng publiko tungkol sa issue ng draft law at naghahanap sila ng paraan para makaiwas ang kanilang mga kabataan sa pagsisilbi sa militar. Ngayon, sa tingin ko, ang buong bansa, maliban sa mga Haredim, ay nagkakaisa mula kanan hanggang kaliwa na bawat kwalipikadong lalaki ay dapat obligadong magsilbi sa militar. Paano nangyari ng ilang sundalo, lalo ng ibang mga relihiyosong sundalo mula sa National Religious Community, ang Dati Lumi Community, ay nagsisilbi ng 340 araw sa mga harapang labanan. Yung ibang relihiyosong lalaki ay nasa bahay lang nakaupo.
Katatapos lang nating basahin na yung linggo sa Torah ang Bamidbar na tungkol sa pagbibilang at ang layunin nito. Lahat ng lalaki mula edad 20 hanggang 60, bawat lalaki mula edad 20 hanggang 60 kailangang maglingkod sa hukbo, tama? At yan ay isang obligasyon sa Torah. Kaya ang katotohanan na ang tinatawag na mga eskolar ng Torah ay hindi nagseserbisyo sa hukbo, hindi ito tinatanggap ng publiko. Kaya matindi talaga ang epekto sa kanila. Ano ang kailangan nila? Kailangan nilang lumabas ang kanilang mga taga-suporta sa pinakamaraming bilang na posible para maging kingmaker sila sa susunod na gobyerno. Ngayon, para sa kanila, mas gusto nilang makipag-alyansa kay Netanyahu. Dahil si Netanyahu, kailangan niya sila para makapagsilbi at magkaroon ng matatag na gobyerno. Dahil ayon sa kanyang paniniwala, sigurado akong mas gusto ni Netanyahu na mamuno mula sa gitna. Ang problema, ang mga partido sa gitna at kaliwa ay hindi matatag at madalas baguhin ang mga hinihingi sa kasunduan sa koalisyon. Ang mga ultra-orthodox na partido, malinaw sila tungkol sa kung ano ang kanilang mga tinatawag na pangangailangan o mga hinihingi mula pa sa simula. Nagawa ni Punong Ministro Netanyahu, pamahalaan ang kanilang mga hinihingi, kaya tumagal halos buong termino ang gobyernong ito. Kaya, maaari nilang piliin na silang sisihin. At maaring mas gusto pa nga ni Netanyahu na sila ang masisi dito sa pantawag ng maagang halalan. Tungkol lang ito sa eleksyon, posisyonan at pakana. Pero sa tingin ko, maaring nakikita ng punong ministro ang ilang totoong benepisyo ng pagdaraos ng maagang halalan. Itutuloy, manatiling nakatutok at bisitahin ang jns.org para sa lahat ng balita sa eleksyon na nagsimula na. Tampok ang mga partido at kinatawan na maaring mahalal sa susunod na Knesset na iyong taglagas. Kung titingnan mo ang susunod na eleksyon, malinaw na ito ay isang referendum tungkol kay Netanyahu. May mga sumusuporta sa punong ministro na naniniwalang siya lang ang pinakamahusay mamuno sa digmaan. Una nun si Biden ang nasa pwesto at lalo na nun si Trump ang nasa pwesto at no kailangan mo ang taong ito sa panahong ito na walang ibang maikukumpara kay Netanyahu. Yan ang isang panig. Sa kabilang banda, may mga naniniwalang nangyari ang Oktubre 7 sa kanyang pamumuno. Walang pananagutan dito. Ito ang pinakamasamang sakuna sa makabagong estado mula 1973. Walang naging pananagutan o komisyon ng investigasyon. Bago pa ang Oktubre 7, matagal na siyang nasa kapangyarihan. Ngayon, halos 20 taon na siyang namumuno sa isang demokrasya. Walang demokratikong leader sa mundo na mas matagal sa kapangyarihan kaysa kay Netanyahu. 20 taon ay sobra na talaga. Iniisip ng tao na kailangan na talagang magpalit ng leader kahit ano pa. Ayaw na nilang siya pa rin ang punong ministro noong Oktubre 7. At lalo na pagkatapos ng Oktubre 7, ayaw na talaga nilang siya pa rin ang punong ministro. Gusto na lang talaga nilang mapalis siya kahit anong mangyari. Kaya iyon ang unang issue. Isa lang itong referendum tungkol kay Netanyahu na siya rin namang naging issue sa 5 sunod-sunod na eleksyon sa nakaraang 5 taon. Bago ang kasalukuyang gobyerno, referendum lang talaga tungkol kay Netanyahu. Ang ikalawang bahagi ay kung sino ang mga kaalyado sa koalisyon. Malinaw na si Naftali Bennett, nakakalipat lang sa isang partido kasama si Yair Lapid at ang 2 kaalyado niyang ito ay nagsabuatan para magsanib puwersa. Ito na ang 3 beses na nangyari ito. Noong 2012, itinulak nila ang mga right-wing na partido, kaya napilitang makipaggobyerno si Netanyahu sa kaliwa. Ginawa nila ito noong 2021 nang si Naftali Bennett ang naging punong ministro bilang bahagi ng rotation agreement nila ni Yair Lapid. At ngayon, ginagawa na naman nila ito. Kaya naman inaakusahan o sinasabi ni Netanyahu na kung makakabuo ng gobyerno sina Bennett at Lapid, ang tanging paraan lang ay kasama ang mga Arabong partido na nakasama nila noong nakaraan. At iyon ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Israel na may isang partidong nagpakilalang anti-Zionista na isinama sa gobyerno. Isinama lang ang Arabong partido sa gobyerno para mapatalsik si Netanyahu. Kaya sa madaling salita, tumawid sila sa isang political na pulang linya, dilabag ang kahit anong ibang pagpapahalaga na mayroon ang mga Israeli. Dahil inisip lang nila na mas malaking panganib sa estado o mas malaking panganib sa kanilang mga ego ang pagkakaroon ni Netanyahu bilang punong ministro kaysa sa pagkakaroon ng Arabong partido sa gobyerno. Kaya nakipag-alyansa sila sa Arabong partido. Sa madaling sabi, ayon kay Netanyahu, ang pagbuto kay Bennett ay parang pagbuto rin para magkaroon ng Arabong partido sa gobyerno. Samantala, si Netanyahu naman ay kasama ng mga Haredim
Kung makakuha ng 61 o higit pang pwesto sina Netanyahu, ang mga partidong Haredi at mga partidong pambansa relihiyoso, siya ulit ang bubuo ng gobyernong kanan kasama ang mga Haredim. Kaya sa madaling salita, nauuwi ito sa isang halalan sa pagitan ng pagkakaroon ng mga Arabo sa gobyerno at ng mga Haredim sa gobyerno. Ito ang dalawang issue. Halos wala ng plataporma ngayon at wala ng partido na naglalatag ng mga gagawin sa susunod na 5 taon. Wala talagang pagkakaiba ng opinyon kung paano dapat isagawa ang digmaan mula ngayon hanggang sa matapos iyon, kahit ano pa ang kalalabasan. Wala talagang usapan tungkol sa pagkakaroon ng Estado ng Palestina o wala. Dahil sa puntong ito, kahit ang mga makakaliwa na dati ay sumusuporta sa Estado ng Palestina, ay kinikilala na hindi talaga posible na magtatag ng Estado ng Palestina sa ngayon. Kaya wala talagang totoong issue. Ang binoboto mo lang ay kung si Netanyahu o hindi si Netanyahu at kung mga Arabo o mga Haredim ang kasama sa iyong gobyerno. Interesante ito at makikita natin ang mangyayari. Nagsisimula pa lang tayo. Titingnan natin ang resulta ng botohan ngayong linggo kung mauuwi sa maagang eleksyon. Kasabay nito, meron pa rin tayong tigil putukan sa Gaza, higit o kulang. Sinabi ni US Ambassador sa Israel, Mike Huckabee, na maaring kailanganin ng Israel na mag-isa nilang tanggalan ng armas ang Hamas dahil sa dumaraming palatandaan. Ang grupong teroristang Islamiko ay muling pinagtitibay ang kanilang kontrol sa Gaza. Ang Hamas, paulit-ulit na nating napag-usapan ito, ay nagsasabing hindi sila magbababa ng armas. Sino ba talaga ang gagawa ng pagdidisarma? Hindi ko alam. Maaring sa huli, ang IDF lang ang handang gumawa nito. Kung mangyayari yon. Isang bagay na inaasahan, ipinagdarasal at pinipilit kong dapat ding mangyari ay hindi dapat kondenahin ng mundo ang Israel sa paggawa ng bagay na hindi nito nagkalakas loob na gawin, at iyon ay ang pabagsakin ang Hamas. Kaya kung ang Israel lang ang nagiging tanging handang gumawa ng bagay na sang-ayon ang lahat na kailangan mangyari para magkaroon ng kinabukasan ang Gaza. Sana ay pasalamatan ng mundo ang Israel, imbes na kondenahin sila. Kaya ang tanong, nasaan ang Estados Unidos sa lahat ng ito? Kung sinasabi ni Ambassador Huckabee na kailangang kumilos ng mag-isa ang Israel, nagpapahiwatig ba siya na sawa na si Pangulong Trump sa Gaza at abala na sa ibang bagay? Anong opinyon natin sa sinabi ni Ambassador Huckabee? Malinaw sa 20 puntong plano ni Pangulong Trump na bukod sa pangpapalaya ng mga bihag, dapat ding mag-disarma ang Hamas. Ang sinasabi ni Ambassador Huckabee ay alam naman ng lahat na ang tanging puwersang posibleng mag-disarma sa Hamas ay ang IDF. Hindi kusang isusuko ng Hamas ang mga armas nito dahil ito ang dahilan ng kontrol nila sa populasyon at para sa kanilang survival. At ang isa pang naging malinaw ay, at marahil ito ay napakapalad para sa Israel, na wala ng ibang tropa sa buong mundo na handa at kayang mag-disarma sa Hamas. Turkey lang ang nais magpadala ng tropa sa Israel bilang bahagi ng internasyonal na puwersa para mapanatili ang kaayusan. At ang nais gawin ng Turkey ay aktwal na hadlangan ng pagdidisarma sa Hamas. Sabi nila, pumasok tayo at magkaroon tayo ng sariling pwesto rito. Sa madaling salita, lalo lang lalakas ang militar ng Hamas sa Gaza, kaya bineto ito ng Israel. Ayon sa Israel, walang tropang Turkish na papasok sa Gaza Strip at wala ring ibang bansang handa at kayang gawin iyon. Nung minsan, iminungkahi ng Indonesia ang pagpapadala ng tropa, pero walang misyon para tanggalan ng armas ang Hamas. Ayaw nila ng barilan sa Hamas. Baka sabihin nilang, sige, pupunta kami roon para mga siwa sa pagpadaloy ng makataong tulong. Kaya ang IDF lang, ang tanging kalahok, ang tanging entidad. Sabi niya, at sinabi ito ni Huckabee, ang tanging entidad na handang gawin ito ay ang IDF. Sa tingin ko, napag-usapan na natin ito nung nakaraang linggo. Ano ang mapapala kung papasok muli ang IDF sa Gaza? Sa ngayon, inaalis ng 20 puntong plano ang responsibilidad ng nangyayari sa Gaza mula sa Israel. Walang masyadong diplomatic o internasyonal na pressure sa Israel ngayon. Wala ring mga headline araw-araw tungkol sa sitwasyon sa Gaza. At mabuti yon para sa Israel dahil kapag nagsimulang lumabas ulit ang mga headline na yon, ano ang mangyayari? Papasok ang IDF, magtatago ang Hamas sa mga sibilyan. Nagkakaroon ng putukan, bigla na lang makakarinig ka ulit ng mga ulat tungkol sa tumataas na bilang ng namamatay sa Gaza Strip. May mga bilang ng mga namamatay na hindi mapatunayan na nagsasabing mga babae at bata ang napapatay.
Makikita mo rin ang lahat ng balitang ito. Pagkatapos, makikita mo ang mga Europeo at iba pa na pinag-uusapan ang pag-boycott sa Israel at posibleng embargo sa armas laban sa Israel na hindi kayang tiisin ng Israel. Pagkatapos, magkakaroon ka ng sitwasyon kung saan maaaring magsimulang maglabas muli ng mga arrest warrant ang ICC, ang International Criminal Court, isang bagay na ayaw ng Israel. Kasabay nito, mapapahamak ang mga sundalo. Ito ang pinakamalaking banta, lalo na't ang Gaza Strip ay puno ng patibong. At ano naman ang mapapala? Kung madisarmahan mo man ang Hamas, sige. Mawawala ba ang banta? Mawawala ang isa. Kaya mo bang alisin lahat ng baril sa Gaza? Hindi mo mahahanap lahat. So, at kaya mo bang burahin ng ideolohiya? Hindi mo mabubura ang ideolohiya. Lubos na nahugasan ang utak ng mga taong ito. Kaya ang tanong, kung papasok ka at lalo mo pa silang pahihinain, ibig kong sabihin, wala na silang mga rocket na kayang manakit o bombahin ang lipunang Israeli gaya ng dati. Nagbago na rin ang posisyon ng tropang Israeli at kontrolado na nila ang 53% ng Gaza Strip. Kapag pumasok ang IDF at nadisarmahan ang Hamas, ano ang mangyayari kinabukasan? Kinabukasan, hihilingin sa Israel na umatras mula sa natitirang 50% ng Gaza Strip na hawak nila, pero malamang ay tututulan ito ng Israel. Pagkatapos, maglalaan ang pandaigdigang komunidad ng bilyon-bilyong dolyar para sa muling pagtatayo ng Gaza Strip. Isang gantimpala para sa kanila. Magkakaroon sila ng mas maganda pang Gaza kaysa bago ang October 7th. Bakit nila ito nararapat makuha? Kaya ngayon may sitwasyon ka kung saan nawalan sila ng 50% ng lupa at ang pagkawala ng lupa ang tanging wika na naiintindihan nila. Halimbawa, kapag pinatay mo ang mga teroristang Hamas, nagiging martir sila, isang malaking karangalan sa kanilang lipunan dahil sa brainwashing at pagtuturo sa kanila. Ang alam lang nilang nakakahiya ay mawalan ng lupa, at ngayon, kontrolado ng Israel ang kalahati nito. Dapat pumasok ang Israel at gawing martir ang ilan para maibalik ang lupa at bumuhos ang bilyong dolyar. Wala namang saysay yun. Ang muling pagtatayo ng Gush Katif lang ang may saysay ayon sa lohika. Para sa akin, pinakamahalaga ang paglikha ng mga kondisyon kung saan gustong umalis ng mga taga-Gaza na ilang beses na nating napag-usapan simula ng digmaan. Kung maglalaga ka ng bilyon-bilyong dolyar para gawing parang Mediterranean Riviera, gaya ng sinasabi ni na Jared Kushman at iba pa, magkakaroon sila ng dahilan para manatili. Kung malinaw na hindi ka makakaroon ng bilyon-bilyong dolyar na ipupuhunan para muling itayo ang lugar na winasak, ang inaasahan mo ay magkakaroon ng malawakang panawagan mula sa publiko na payagan silang makaalis. At sa tingin ko, mas mainam ang kasulukuyang sitwasyon para itulak ang voluntaryong pag-alis kaysa kung papasok talaga ang Israel at tapusin, kumbaga, ang trabahong iyon. Technical na tigil putukan muli nitong weekend. Kahit na patumba ng Israel ang pinakamataas na komandante ng militar ng Hamas. Naganap ito sa isang tumpak na pag-atake sa lungsod ng Gaza noong Biyernes. Aldin Al-Qadad ang pangalan niya. Si Aldin Al-Qadad ba, isa sa mga utak ng massacre noong ika-7 ng Oktubre, ang pinuno o ang bagong pinuno? Alam ko na target ng Israel ang mga pangunahing komandante ng military wing ng Hamas. Alam din natin na walang tunay na pagkakaiba ang political at military wing nila. Pumasok ang Israel at tinarget ang pinunong ito kahit may tigil putukan, gaya ng ginagawa rin nila sa Lebanon. Tinatanggal ang Si Al-Haddad ang pumalit kay Muhammad Sinwar, na kapatid ni Yahya Sinwar, kaya napakataas ng posisyon niya. At makikikita mo rito ulit na iba ng kahulugan ng tigil putukan kumpara nun. Noon, ang ibig sabihin ng tigil putukan ay pwedeng magpaputok ng mga rocket ang mga terorista sa Israel paminsan-minsan at pipigilan ng Israel na gumanti. At dito, ang Israel ay napaka-proaktibo kahit na may tinatawag na tigil putukan para alisin ang mga terorista. Ginagawa nila ito sa loob ng Gaza. Ginagawa rin nila ito sa Timog, Lebanon. May usapan na maaring ipagpatuloy ng Israel ang operasyon doon, pero sa tingin ko, hindi ito malamang mangyari. Kakakarinig lang natin ng mga ulat na nagkasundo ang Israel at Lebanon na palawigin pa ng 5 araw ang pansamantalang tigil putukan. Tama ba? At muli, ano nga ba ang ibig sabihin ng tigil putukan? Ang IDF ay nagsasagawa ng operasyon at ang IDF ay pinapaputukan din ng Hezbollah.
Ibig sabihin ng tigil putukan ay kaunting labanan at mga operasyong may tiyak na target ng Israel. Sa ngayon, nagpapaputok pa rin ang mga Lebanese sa mga bayan sa hangganan ng Israel, ngunit wala silang pinapalipad na long-range missile papuntang Haifa o Tel Aviv. Kaya parang may namumuong tensyon dito. Kaya yon ang napagkasunduan ng Israel at Hezbollah sa pamamagitan ng isang kasunduan sa Lebanon na hindi naman Hezbollah. Hindi naman talaga kasali ang Hezbollah sa kasunduan, pero may pagkakaunawaan na magpapatuloy muna sa ngayon ang ganitong mababang antas ng mga targeted strike ng Israel at pagsalo ng ilang short-range missile. Hindi mo na makikita ang ganitong matinding labanan. At ang pagkakaunawa dito ay umatras na ang Hezbollah hindi lang sa mga kuta nila sa Beirut, gaya ng sa isang suburb na tinatawag na Dawiya at malakas na inatake ng Israel sa loob mismo ng Dawiya. Pero ngayon, naniniwala ang marami na inilipat na ng Hezbollah ang kanilang punong himpilan sa mga Sunni na komunidad sa Beirut. Gusto na bang simulan ng Israel ang pag-atake sa mga Sunni na lugar sa Beirut at magdulot ng mas maraming pagkasira sa kabisera ng Lebanon? Iyan ay isang malaking tandang pananong. Kaya alam mo, sa tingin ko, may magandang argumento dito na hindi na muling magsasagawa ang Israel ng malalaking operasyong militar, maging sa Gaza o sa Lebanon. Mas gusto nilang panatilihin ang bagong status quo at umatake lang kapag kailangan. Pinamamahalaan mo ang sitwasyon sa paraang talagang kakaiba kumpara dati. At ito ay isang totoong estratehiya ng mowing the grass, tama ba? Sabi ng iba, hindi epektibo ang estratehiya ng Israel na mowing the grass. Ang pagputo ng damo ay hindi yung tuwing 3 taon ka lang pupunta at maglilinis ng ilang damo. Hindi yon ang pagputo ng damo. Kung may bakuran ka, kailangan mong maputon ng damo bawat linggo. Kaya tuwing may nakikitang pagkilos ang Israel kahit sa Gaza o Timog Lebanon, regular silang sumusugod. At hindi mo talaga kayang tuluyang alisin ang mga ideolohiya at hindi mo rin kayang alisin ang kontrol nila o ang kapit nila sa kanilang populasyon. Gamit lang ang mga baril. Maliban na lang kung handa kang pumasok gamit ang mga sundalo sa lupa. At may panganib na ang mga Israeli ay magdaranas ng mga kaswalti sa mga bakbakang yon. Alex, paubos na ang oras natin pero nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap bago ang palabas. Kagagaling mo lang sa 2 linggong pananatili sa Estados Unidos. Sinabi mo sa akin na naglalakad ka sa mga kalsada ng New York City. At sa tingin ko, galing ka New Jersey o New York. At sinabi mo na talagang nag-aalala mga tao. Ginamit mo pa ang salitang natatakot tungkol sa kung paano ang takbo ng mga bagay sa Estados Unidos sa New York. Pwede mo bang pag-usapan yan? Tinutukoy ba natin ang antisemitismo o ang mga tulad ni Ma'am Dani sa US? Ano ang karanasan mo sa biyahe mo? Alam mo, sa isang banda, ito yung parang agarang pisikal na pakiramdam sa kalsada. Nakita ko talaga maraming Hudyo na suot ang yarmulke at malayang naglalakad sa mga kalsada ng New York. Nakita ko na ang lungsod na mas mukhang mas malala kaysa sa nakita ko sa trip na ito. Noong panahon ng COVID, mas malala talaga ang itsura ng lahat. Mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas, nasa New York City ako at napansin kong mas maraming migrante sa kalsada. At kung anuman ang dahilan, mas kaunti ang mga migrante sa kalsada ngayon, kaya medyo mas kalmado ang sitwasyon. Habang nakikipag-usap ako sa mga tao at nagsasalita sa iba't ibang event sa Upper East Side at Scarsdale, nagkaroon ako ng 12-12 ng meeting kasama ang mga kilalang Hudyo sa New York. Sabi nila sa akin, puno ng takot ang pakiramdam. At nag-aalala sila tungkol kay Ma'am Dani at sa kanyang mga pulisya. May bagong regulasyon sa lungsod ng New York na nagbabawal sa mga nagpoprotesta na lumapit ng mas mababa sa 25 talampakan mula sa sinagoga o bahay-sambahan ng mga Hudyo. 25 talampakan? Malapit yon, ibig ko sabihin parang mula dito hanggang dulo ng control room. Hindi naman yon malayo, ibig ko sabihin hindi talaga yon malayo. At alam mo, ano bang kailangan para sa isang tao o grupo ng mga tao na 25 talampakan lang ang layo na sumugod sa isang sinagoga kung maisipan nilang gawin yon, di ba? Yung mga nagpo-protesta, hindi sila tulad ng mga protesta sa judicial reform sa Tel Aviv na may mga 70 anyos na babae na may hawak na placard at sumisigaw ng blah blah blah. Parang puro verbal na panghaharas at pang-asar lang, pero sila rin ang mga nananawagan ng intifada.
Sige, at nakita na natin ang pagdami ng marahas na anti-Semitismo. Kaya sa pagpasa ng regulasyong ito, ang ginagawa ng lungsod ay sinasabi sa mga nagpoprotesta na pinapayagan kayong magtipon hanggang 25 talampakan ang layo mula sa isang sinagoga. Sa tingin ko, dapat ay mga 150 talampakan o 300 talampakan ang layo mula sa isang sinagoga. O dapat sinabi nila na hindi kayo pinapayagang magprotesta kahit saan malapit sa isang sinagoga. Kung gusto ninyong magprotesta, gawin ninyo ito sa pampublikong platza o park. Hindi ka pwedeng magprotesta sa labas ng isang bahay-sambahan, tama ba? At hindi pa nga sakop ng regulasyon ang mga sentrong pangkomunidad ng mga Hudyo. O sa isang paaralang Hudyo, sa sinagoga lang talaga. Kaya alam mo, pwede pa silang mas mapalapit. Nakita ko ang isang grupong Maka Hezbollah na nagprotesta sa Brooklyn noong nakaraang linggo. Naglalakad sa mga kalsada ng mga komunidad ng Hudyo. Nakatayo ang mga Hudyo sa porch. Pinapanood ang mga pro-terorista sa labas ng kanilang tahanan. Oo, kaya sa tingin ko napakatakot ng sitwasyon. Malamang hindi pa kasing lala dito sa New York na yon kumpara sa nakikita natin sa London or alam mo na sa ibang bahagi ng Europa. Pero kung makikita mo kung ano ang nangyayari sa London, kung ano ang nangyayari sa Paris, papunta rin sa ganong direksyon ang New York. Kaya sa tingin ko, marami talagang pangamba. At ngayon, tinatanong ako ng mga tao, sinasabi nila, ano bang dapat namin gawin? Ngayon, isa akong mamamahayag. Sinusubukan ko lang sabihin sa mga tao ang balita kung ano ang nangyari, kung paano intindihin ang mga nangyayari. Pero alam mo, ang ibig ko sabihin, ang mensahe ko ay manatiling mapagmatyag. Maging matalino at matatag sa seguridad. Manindigan at huwag hayaang isipin ng mga nagpoprotesta na magtatagumpay sila sa pag-atake sa sinagoga. Maging matalino, maging organisado. Magdala ng anumang maaari mong dalhin para ipangtanggol ang sarili. Kung sa ibang lugar ay pwedeng magdala ng baril, sabi ko, magdala na lang ng pepper spray. Magsanay sa self-defense. Unawain mo na nasa ibang yugto ka na ng buhay ngayon. Kailangan mong maging matatag. Pero ang isa pang mahalaga ay maging proud ka. Ipagmalaki mo kung sino ka. Alamin mong pahalagahan ang lahat ng nagawa ng Israel para magtagumpay laban sa mga kaaway nito dito sa sarili nilang lugar at maging matatag na magtagumpay din laban sa mga kaaway kung nasaan ka man. Maging proud lang sa pagiging Hudyo na ituloy mo lang ginagawa mo. At syempre, ang isa pa ay ituro ang mga pinapahalagahan mo sa iyong mga anak. Tama ba? Huwag mong ipahintulot na guro, professor, influencer sa TikTok o politiko ang magturo ng mga pagpapahalaga sa iyong mga anak. Ikaw lang ang makakapagturo ng iyong mga pagpapahalaga sa mga anak mo. Kaya ito ang mga pangunahing mensahe na sa tingin ko ay sinusubukan kong iparating sa mga tao kapag tinatanong nila ako kung ano sa tingin ko ang dapat nilang gawin. Naniniwala akong dapat maging mapagmatyag ang mga tao, lalo na't marami ang nagpapahayag ng matinding pag-aalala sa sitwasyon na yon. Nakakabahala talaga. Sa mga kapatid natin sa ibang bansa, mag-ingat kayo. Alex, welcome back! Masaya kaming nandito ka ulit. Alex Trayman, CEO ng JNS, at Josh Haston, correspondent ng JNS TV. Salamat sa pagsama sa panibagong edisyon ng Jerusalem Initiative sa JNS TV. Siguraduhin ninyong panurin ang lahat ng magagandang programa na inaalok ng JNS TV. Bigyan ninyo kami ng super thanks at mag-subscribe. Bisitahin din ninyo ang jns.org para sa pinakabagong balita mula sa Israel, Gitnang Silangan at sa buong mundo ng mga Hudyo. Salamat sa mga nasa likod ng kamera na nagpapatakbo ng lahat. Kita-kits ulit next week sa Jerusalem Init sa JNS TV.